blessings instead of sheep, and I fall asleep counting my blessings. When my bankroll is getting small, I think of when I had none at all, and I fall asleep counting my blessings. I think about a nursery, and I picture curly heads, and one by one I count them as they slumber in their beds. If you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep, and you'll fall asleep counting your blessings. I fall asleep counting my blessings. I thank the Lord for good health. Good morning po sa inyong lahat. Once again, I am back, and this is day 4 of our level 3 online training. Still, kasama nyo pa rin po ako ngayong gabi, ang inyong SM Supreme Master Romel Bondok. Well, anyway, before we start, I would like every one of you to first listen to the song by Jose Marichan. Just count your blessings. I have no doubt you'll soon be on your feet, counting your blessings. Brought to you by OPM Vinyl Play. Alright, good morning po sa inyo ngayon uli. So hopefully alive pa ba kayo? Buhay na buhay pa ba? Kumusta kayo dyan? Oy, gising-gising. Yes, gising-gising muna kasi nasa ika-4 na araw na po tayo ng online training natin. And I hope all of you are all learning, all of you are all excited, and all of you are kumbaga ready na, naka-prepare na para sa ating magical practice number 1. Kumusta ba? Ready na ba ang mga pulsars? Ready na ba ang mga clan leaders or cluster leaders? Kumusta kayo? So hopefully po lahat kayo ay ready, and we begin your magical practice number 1. Yes. Now, kung napansin nyo po guys, ladies and gentlemen, yung kaninang ipina-play ko po sa inyo, ipinakinig ko po sa inyo kaninang lesson, okay? Or yung kaninang song ay may kinalaman po sa ating lesson ngayong gabi. Okay? May kinalaman ito sa ating lesson na pag-uusapan at pag-aaralan ngayong gabi. Okay? So if you are all ready, katulad po nung kanina or kahapon na pag-usapan natin yung meron tayong 28 MPs or 28 magical practices na kinakailangang magawa mo ito ng sunod-sunod, walang patlang, walang baitang, para mas mabilis mong makuha ang magic ng mahiwagang bertud. Okay po ba sa inyo? Ready ba kayo na makuha ang magical practice na ito? And if you are all ready, I'm sure ready na po kayo. Pero recap muna tayo guys. Magre-recap muna ako kung ano-ano po itong mga magical practice na to. Okay ba? Okay, last time na pag-usapan natin mayroong 28 magical practices.
Okay, doon sa 28 magical practices na yon, 22 po doon nakareserba, nakalaan para tumulong sa iyong sarili. Okay? Personal life mo mismo muna sa iyong sarili. Okay ba? Then doon sa 28 na yon, 22 ang nakareserve para tulungan ang sarili mo. Okay? That was Yes. easy. Okay, tama. Madali lang po yun. And dun sa 28 na yon, 22 sa sarili mo, yung 6 naka-reserve naman para matulungan mo, magamit mo, para matulungan mo naman yung ibang tao. Yes, tama po. Kung napansin nyo rin at sinabi ko sa last lesson natin kahapon or kagabi, na yung 22 na yon, mas marami kasi yung 22 kesa sa 6 kasi mas maraming dapat kang gawin at baguhin sa sarili mo. Okay? Kesa dun sa labas mo. Kaya 6 lang yung inilaan natin. 6 magical practices for you to use to help others, and 22 magical practices that you need to know, that you need to have for you to help yun namang ibang tao. So, now before we proceed, I want you to first ready yourself. Condition mo muna yung sarili mo before I give MP number 1, the magical practice number 1. And the title of this magical practice number 1 is Count Your Blessing. Please listen to this song first. Guys, sabi kanina ni Jose Marichan dun sa song niya, sa first line po, ang sabi niya, when I am worried and I can sleep, I count my blessings instead of sheep, and I fall asleep counting my blessing. Kapag daw nag-aalala siya, kapag daw nagwo-worry siya at hindi siya makatulog sa gabi, usually karamihan po sa atin pag maraming problema ang ginagawa, dinadala hanggang sa higaan, hanggang sa magkaroon na sila ng insomnia at hindi na makatulog. Okay? Kaya sabi ni Jose Marichan sa song niya, when I am worried and I can sleep, I count my blessings instead of sheep. Sabi nung iba kasi magbilang ka raw ng tupa para antokin ka, 'di ba? Pero actually, pag nagbibilang ng tupa, hindi naman po inaantok. Yes, sa halip na antokin, ang nangyayari, siya po ay lalong hindi nakakatulog. So sabi ni Jose Marichan, instead of counting sheep, he count his blessing. So nagbibilang siya ng kanyang mga blessing. Madali po ba yon? That was Yes, madali lang naman yun. Madali lang naman magbilang ng blessing kesa mga pusa or mga tupa or mga aso ang bibilangin mo. Okay? Ayun, may pusa. Okay, may pusa. So, on the second part, nung sa song ni Jose Marichan, when my bankroll is getting small, I think of when I had none at all, and I fall asleep counting my blessing. Kapag daw namumroblema siya sa utang na hindi niya alam kung paano niya mababayaran, ang iniisip niya, walang-wala na siyang tao. Okay, kumbaga, ang iniisip niya pagka bankrupt na yung kanyang bank account, ang iniisip niya nung walang-wala siya. And I fall asleep counting my blessing, sabi niya. I think about a nursery and I picture curly heads o yung mga matatandang tao, and one by one I count them as they slumber in their beds. So nakikita niya yung mga matatandang tao, and sabi niya, if you're worried and you can sleep, kung hindi ka daw makatulog and nag-aalala ka, you just count your blessing instead of sheep, and you will fall asleep counting your blessing. Now, Jose Marichan also said on his song, I thank the Lord for good health, for the gift of love He sends, but most of all, He's blessed me with my family and with my friends. When you feel that you are down and out, just count your blessings and have no doubt. You'll soon be on your feet counting your blessings. Pag pinilang mo daw yung mga blessings mo, sa sobrang dami nito, you'll soon be on your feet. Mapapaluhod ka sa sobrang pagpapasalamat kasi akala mo wala, sobrang dami pala ng blessing mo. So, the title of our magical practice now, ladies and gentlemen, my friends, is Count Your Blessing, and this is magical practice number 1.
When I started counting my blessings, my whole life turned around. Sabi ni Willie Nelson. When I started counting my blessings, my whole life turned around. So before you step forward, before we go on to our MP number 1, please listen to this line. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Sabi ni Willie Nelson. Now, guys, pansinin nyo po. If you are grateful for the relationship, even if it's not perfect, at kahit di siya yung charming prince na hinahanap mo, or hindi siya yung sleeping beauty na pinapangarap mo, you will see it miraculously get even better. Kahit sa tingin mo hindi perfect yung relationship or yung pagsasama nung, for example, may asawa ka, o for example, meron ka palang boyfriend or girlfriend, or for example, sa upline downline na relationship, if you think sometimes na hindi perfect si upline, na puro pasaway si upline, na hindi ka sinusuportahan ni upline, so nasisira yung trust and yung respect mo kay upline because of that. And sometimes being an upline, naiisip mo hindi magandang downline itong downline na to, buisit na downline, di ba? O kaya naman downline na pasaway, o kaya naman downline na puro lamang pabigat. O di ba? May mga downline na ganun, puro lamang sila pabigat. Ang hihingi ng upline support. Minsan pag gano'n yun na iniisip mo na sitwasyon sa inyong mga uplines or mga downlines, between uplines and downlines relationship or anywhere, any relationship, hindi lamang sa business, minsan wala naman po kasi talagang perfect na relationship. Okay? Wala naman pong 100% perfect na relationship. If there is a perfect relationship, nonetheless, parang hindi maganda. I mean, wala talaga. Wala po kayong makikitang perfect relationship. Now, if you are grateful for that relationship whether it's not perfect, okay? Kahit po ito yung hindi siya yung ideal upline na pinapangarap mo or ideal downline na gusto mo, okay? Pag ipinagpapasalamat mo yung relationship na yon, you will see it miraculously get even better. The more you are grateful about it, the more better it will become. Trust me, maniwala po kayo sa akin, nangyayari na ito sa akin. I have been through that situation. Okay? Pero may babala po ako sa iyo. There is a flip side of this. The flip side is that when you are not counting your blessings, panigurado iba ang bibilangin mo. Tama, it's either the other way around. Pag hindi mo nakikita ang maganda, ano makikita mo? Ano makikita mo? Sagot. Tama, pangit ang makikita mo. Pag hindi mo nakikita yung beauty, ano makikita mo? Yung kapangitan. Tama, 'di ba? Kapag hindi mo nakikita yung magaganda sa paligid mo, ang papansin mo yung mga pangit. Tama eh. So therefore, that is the flip side of that. Kapag hindi ka nagpapasalamat, ano ang lalabas sa sarili mo? Ano ang lalabas or mamumutawi sa isip mo or sa pagkatao mo? Adi puro curse. If it is not blessing that you are giving to somebody, then what it is that you are giving? Kung hindi blessing, ano? Curse. Tama? Instead of being grateful to a situation or to a person or to something or someone, pag hindi ka grateful, ano mararamdaman mo? Ano maipapakita mo? Puro complain, puro reklamo. Tama eh. The flip side of that is that when you are not counting your blessings, ang binibilang mo yung mga misfortunes mo. Bibilangin mo for sure yung mga kabaligtaran nito. While you are not counting your blessings, you let yourself fall into the trap of counting your curses. Tama eh. Pag hindi mo daw binibilang yung blessing mo, ang nangyayari sa'yo, napupunta ka po, nalalaglag ka sa patibong, nalalaglag ka sa balon. Okay? Ano ang kinakalaglagan mo? Yung patibong o yung balon kung saan puro pangit, puro hindi maganda. Kasi hindi mo nakikita yung maganda, therefore doon ka nakatingin sa kapangitan. If you don't see the opportunity, therefore ang nakikita mo lack of opportunity. Pag hindi mo na-appreciate yung beauty, ang nakikita mo yung pangit. Tama ba? Pag hindi mo nakikita yung maganda, ang nakikita mo yung pangit. Tama eh. So, the flip side of that is, pag hindi mo binibilang pala yung mga blessings na nakukuha mo sa buhay, o yung mga nakuha mong blessings sa buhay at na makukuha mo pala, ang mabibilang mo lang pala yung kabaligtaran, yung pangit.
yung mga curses. If you are not counting your blessings, you let yourself fall into the trap of counting your curses. Kapag hindi mo na binibilang ang mga biyaya mong nakukuha mula sa itaas, mula sa Kanya, mag-uumpisa ka na at di mo na maiiwasang magbilang ng mga negatives sa buhay mo. If you're not counting the positives in your life, therefore, you will be counting the negatives that happening in your life. We count the negative things when we talk about the things that we do not have. Tama. Binibilang mo yung mga bagay or mga negative things kapag pinag-uusapan, iniisip, at lagi mong sinasambit yung mga bagay na wala ka. Tama di ba? So with that, ladies and gentlemen, we count negative things when we criticize or find faults in other people. When we complain about the traffic, waiting in lines, delays. We count negative things when we post bad news about politics and the government. Kaya po bawal na bawal itong i-post, lalo na po sa Facebook timeline mo. Kung marirecall mo yung lesson natin sa level 2, di ba bawal na bawal ako ang pinakabinabawal ko ay bawal mag-post ng negative, politics, violence, pornography, the indecency, di ba yun mga bawal na bawal, and those things are negatives. Kapag pinag-uusapan yon, kapag isinishare yun or nilalike yon, binibilang mo po yung mga curses, yung mga pangit, kasi hindi maganda yung titingnan mo, hindi mabuti yung titingnan mo, therefore saan mo ibabaling ang paningin mo? Sa pangit. So we count negative things when we criticize or find faults in other people. Kapag puro pintas ng ibang tao ang napapansin mo, kapag puro kasablayan yung napapansin mo, kapag puro kapangitan ng ibang tao ang nakikita mo, therefore nagsisimula ka magbilang ng mga negative sa kanya. Ganyan ang nagiging tibok ng puso mo. Tama ba? Nararamdaman nyo ba? Bibilis ang tibok ng puso mo. Bakit? Kasi mas mabigat dalhin ng negative kaysa sa positive. Ang normal na tibok ng puso, dug, 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 diba parang ganon, dug, 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 dug. Parang ganon po Pero pag nagbibilang ka na ng negative, pag nakikita mo na yung complaint, pag tumataas na yung blood pressure mo, ang nagiging tibok ng puso mo ganito. Ano na nangyayari? Dahil negative ang nakikita mo, dahil pangit ang nakikita mo, dahil nabubwisit ka minsan sa traffic, dahil nabubwisit ka sa mga nakikita mo or lagi mong sinishare sa FB, tumataas ang blood pressure mo, nai-stress ang puso mo, and later on, nai-stress ka rin. We count negative things when we post bad news about politics and the government. Nabubwisit ka sa gobyerno. Diba? Nabubusit ka sa mga politiko. Ako po, madalas sa akin nangyayari yon. Nabubusit ako. Pero when I realize na pagka ganun po nabubusit ako, edi, wala na lang, lingitin ka na lang instead of doing that things. Diba? So, kaysa ma-stress ka, you count your blessings instead, sabi nga ni Jose Marichan. We also count negative things when we say, we don't have money or we don't have enough. We count negative things when we complain about certain situations in our lives. So pag sinasabi mong wala kang pera, kulang ang pera mo, wala kang ganito, wala ka noon, hindi sapat si ganito, hindi sapat ang ganun mo, wala kang pabayad ng bill, wala kang pambili ng ganito, wala kang pamasahe, etc., etc., and so on and so forth, ang nangyayari po sa'yo, you count the negative things in your life instead of the positive things. So tama po ba? Kapag binibilang mo at laging sinasambit ng bibig or bunganga mo ang mga negative things na ito, they increases too. Dumadami po yun. Diba? Dumadami ang mga negative things na to at para silang mga anino, unti-unti ka nitong nilalamon nang hindi mo po napapansin. So, instead na dumami yung blessings mo, instead na dumami yung mga pagpapalang makukuha mo sa'yo, ang nangyayari sa'yo ngayon, binibilang mo yung mga negatives. Parang ganito po yan Habang kinakalkal mo yung baho or yung isang mabahong bagay, di ba mas lalo mong nalalanghap nalalanghap mo yung halimuyak ng masamang amoy kasi kinakalkal mo Parang ganito lang din yan sa negative sa buhay mo. Habang pinapansin mo ang mga pangit, habang pinapansin mo ang mga ayaw mo, habang pinapansin mo yung mga bagay na hindi magandang nangyayari sa'yo,
mas lalo po itong dumadami. Habang kinakalkal mo ang sugat, lalo siyang dudugo at lalong mas masakit. Tama ba? Nakaka-relate po ba kayo? Okay, tama eh. So, yun po yung nagiging problema. If you do not count your blessings, you count the other way around. If you do not value the positivity in your life, if you do not see beauty in life, you value the other way around. If you don't see the good things, you see the bad things. Yun ang problema. Kaya mas lalong dumarami ang problema mo kasi problema ang nakikita mo. But on top of that, with every negative things that we count, sa bawat negative things na binibilang mo or kinakount mo, mas lalo po itong dumadami. Okay, balikan po natin si Jose Marichan. Favorite ko po si Jose Marichan, hindi dahil sa magaling siyang kumanta, pero yung bawat songs na kinakanta niya may meaning kasi. Okay, isa pong napakagaling na singer, and I'm sure kilala mo din si Jose Marichan. Baka nga idol at favorite mo din yan eh. Tama ba? Speaking of him, I remember his song kanina na may lyrics na ganito. When you cannot sleep at night, count your blessings instead of sheep. Diba? Sabi ko po kanina, bilangin mo yung blessings mo instead of sheep. Totoo po yan. Alam mo kung bakit? Instead nga naman na tupa ang binibilang mo para makatulog ka ng payapa sa gabi, why not yung mga blessings na nakuha mo sa maghapon, ang bilangin mo. Sigurado ako, payapa ang pagtulog mo sa gabi kasi maa-appreciate mo kung gaano ka minamahal ni Lord at kung gaano kadaming tao ang nagmamahal sa iyo at kung gaano kadaming pagpapala or blessings ang natanggap mo noong araw na yon. Aantukin ka na, hindi pa matatapos ang pagbibilang mo. Because counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole world upside down. Mababaliktad. Kung pangit ang nangyayari sa iyo pag nagbilang ka ng blessing, gaganda. Kung mabigat ang kalooban mo, pag nagbilang ka ng blessings, gagaan ito. Kung stress ka, pag nagbilang ka ng blessings, magiging relief ang feeling mo. This is the most important and this is the most powerful magical practice sa training natin. Kaya po ito yung inuna ko. Magical practice number 1 is all about counting your blessing. Now, guys, bakit powerful ang magical practice na to? Bakit powerful ang magical practice na to? Simply because isa lang naman po. Marami actually maring dahilan, pero unahin natin ang pinaka-importante. This magical practice na counting your blessing is powerful because alam niyo po kung ano, it will make you a winner. Mananalo ka po pag nagamit mo ito. It will make you become successful and it will make you a winner. Yes, tama. Parang nanalo ka sa isang contest pag na-master mo tong magical practice na to. Why? Because when you are grateful for the things that you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. Tama? Kahit gaano kaliit yung blessing na na-receive mo, kapag marunong ka mag-appreciate or magpasalamat sa blessing na to, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. Kahit konti pa yung mga downlines mo ngayon, ipagpasalamat mo na yan. Yung iba nga wala pang downline eh. Ikaw kahit 10 meron na o 2. Diba? O pag for example wala kang downline, ipagpasalamat mo pa rin kahit nag-iisa ka. Alam mo bakit? Yung iba nga hindi pa member eh. Tama ba? O, kunwari wala kang matinong upline, mga upline mo pasaway, tatawagan ka lang, tatanungin ka kung may pay-in ka or kung may recruit ka. Ipagpasalamat mo rin yun. Alam mo kung bakit? Kundi dahil sa upline mo na yun, wala ka sa AIM Global. Nagets nyo? Because when you are grateful for all the things that you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. Lalaki po yan. Kahit konti pa yung mga downlines mo, dadami yan. Pag ito ang ginawa mo, for sure, dadami sila kasi maa-appreciate mo at magbibigay ka ng pagmamahal sa kanila. Diba? Kasi pag na-appreciate mo yung downlines mo, kahit isa lang yan or 3 lang yan, bakit sila dadami? Bakit lalaki ang blessings mo? Kasi mamahalin mo yan.
Aalagaan mo yan, iingatan mo yan, parang halaman yan. Pag iningatan mo, pag inilagaan mo, pag pinatabaan mo, ano mangyayari sa halaman? Na-appreciate mo kasi halaman, kaya mo ditiligan. Na-appreciate mo kasi halaman, kaya mo sila papatabaan, gagambulan, ititrim, di ba? Or tatanggalan ng damo. At pag ganun ang ginawa mo, naalagaan mo siya, ano mangyayari sa halaman? Lalabong. Kung puno yan, or kung fruit-bearing trees yan, or vegetable plant yan, mamumunga yan. Same as true with your downlines. Kahit dadalawa yan, kahit tatatlo yan, pag na-appreciate mo sila, you will become grateful. Okay? When you become grateful, kahit napakaliit pa lang or kukunti pa lang nila, dahil na-appreciate mo, yung blessing na nakuha mo kahit napakatiting, aba, lalaki po ito. Dadami sila. Kinikilabutan na naman ako. I hope you are kinikilabutan din, okay? Every time na pinag-uusapan ko tong topic na to, talagang kinikilabutan po ako. Diba? Kayo sana, kinikilabutan din. At ang naririnig ko po, every time na binibilang ko ang blessing na to, yun, parang cash lagi. Okay? So, pag ang blessing po kasi ay parang tao yan eh. Yun, katok ng katok sa pinto mo, katok ng katok sa bahay mo. Kung papapasukin mo siya, it's all up to you. So, pag next time na kumatok ang blessings, anong gagawin? Pagbuksan, papasukin. So, i-appreciate mo kahit maliliit pa lang, kahit konti pa lang ang downlines mo. Kahit nag-iisa pa lang sila or kahit wala ka pang downlines. Because if you do not appreciate, if you are not grateful on the things that you have, no matter how small they are, they will not increase. Hindi sila dadami. Kasi dahil hindi ka grateful, dahil hindi mo na-appreciate, hindi mo sila bibigyan ng oras, hindi mo sila bibigyan ng panahon. At pag hindi sila nabigyan ng oras at ng panahon, chain reaction yan. Hindi po lalaki yan. So no matter how small your blessings may be, or no matter wala ka man downline ngayon, or kokonti pa lang yung downline mo, i-appreciate mo sila. Ipagpasalamat mo na yon. Kapag ginawa mo yan, believe me guys, they will increase instantly. Because if you are grateful for the money that you have, for example, let's talk about the money. Okay? Naalala ko po yung tunog ng hina natin. Yun. Tapos tumunog na naman yung cash register. If you are grateful for the money that you have, kahit gaano pa ito kakonti sa mga oras na to, if you are grateful for the income that you have right now, kahit gaano pa yan katiting, you will see your money will magically grow. Bakit? Kasi you give value to your money and you will not spend it to something na wala namang kabuluhan. Tama ba? You will not spend it into something na wala namang kabuluhan or useless things. Things that do not make you happy. Things that just a waste. Basura. Something like that. Now, if you are grateful for the money that you have, aalagaan mo to, iingatan mo to, i-value mo to. I'm not saying mamahalin mo yung pera. Because love of money is the root of all evil. Sabi nila, money is the root of all evil. Hindi po totoo yun. Hindi ako naniniwala doon. Money is not the root of all evil because if you don't have money, paano kang magiging mabuting tumulong sa iba? Kasi wala kang pantulong. Magsiservisyo ka daw. Okay, sige, nagsiservisyo ka, napagod ka, nagkasakit ka, wala kang pera. Magpapatuloy ba ang blessing? Magpapatuloy ba ang serbisyo kung wala kang pera? Now, money is not the root of all evil. Rather, money or the lack, ang kawalan ng pera, ang root of all evil. Usually, ang mga masasama, yung mga walang pera or the love of money. Sometimes of that. Diba? So, if you are grateful for the money that you have, kahit gaano pa ito kakonti, you will see your money magically grow. Bakit? Kasi you will give value to your money and you will not spend it to something nang wala namang kabuluhan. Tama? Yes. Yes! Tama, yes. Now, if we are not grateful, ito po yung flip side nito eh. If we are not grateful, if we are not appreciative, or hindi mo pinagpapasalamat, or hindi mo na-appreciate, sabi ko nga po kanina, you are looking the other way around. Instead that you are looking for the light, you will be looking for the darkness. Okay? So, pag hindi mo pinapasalamat yung mga blessings na nakukuha mo sa buhay mo, ang nangyayari po, you cancel out the blessings na papalapit sa'yo. If
you are not appreciative, if you are not grateful for the things that you have, no matter how small they may be, for the time being, ang nangyayari po, you cancel out the blessings. Binabara mo. Kasi nagiging negative ka. So, sabi ko nga po sa rule number 1 natin, the universal law, likes attracts like. So, if you do not value the blessings that you receive, or if you do not count the blessings that you receive, you are counting the other way around. You are counting the curses. You are counting the negatives. If you're not counting the positives, you are counting the negative. Ganun lang po yun. So when you are counting the negative, habang kinakalkal mo yung negative na yan, mas lalong bumabaho. And habang bumabaho, dumadami sila. And ang nangyayari, habang dumadami sila, mas lalo pang dumarating. You attract more and more and more and more of the negatives. Yes, yun ang problema. Kaya instead na bumuti ang network mo dahil puro pangit na nakikita mo sa upline at downline mo, pati sa company, lalong pumapangit. Yes, dahil instead na gumanda yung network mo, instead na gumanda yung sistema na ginagawa mo, dahil ang nakikita mo po ay negative, you cancel out the blessings. Likes attract likes. That's a universal law. That's a universal rule. Maniwala ka po, partner. Nasubukan ko na yan na magbilang ng mga negative or curses sa buhay ko nung panahon na una-una pa lang na nag-uumpisa ako. At nasubukan ko na ding magbilang ng mga positive or blessings. Yan po yung ginagawa ko ngayon. Before, I am counting the negatives. I am counting the curses. Sinasabi ko, mainit, lalong umiinit. Sinasabi ko, mahirap, lalong humihirap. Sinasabi ko, pangit, lalong pumapangit. So when you are not counting your blessing, you are counting your negatives. You are counting your curses. And the more you count your curses, the more you make kalkal of your curses, mas lalong dumadami po yan. And that is a dangerous thing that you are doing right now. Tama. So, maniwala ka po na pag binilang mo yung pangit, mas dadami ang pangit. Pag tumingin ka sa pangit, mas marami kang makikitang pangit. Pag tumingin ka sa mahirap, mas lalo kang mahihirapan. Pag tumingin ka sa hindi maganda, mas lalo kang maraming makikitang hindi maganda. At iisa naman ang sisiguraduhin ko sa iyo, that counting your blessings is the only way if you want to have abundance in your life. Tama, di ba? Counting your blessings is the only way if you want to have abundance in your life. Gusto kong i-share sa iyo at tandaan mo yung sinabi ni Matt B. D. Babcock. Okay, si Matt B. D. Babcock, isa po siyang sikat na writer at clergyman. Okay? Ulitin ko po, ang sabi ni Matt B. D. Babcock, na isang sikat na writer at clergyman, sabi niya po ganito: better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Ulitin ko po, ang sabi ni Matt B. Babcock, isa po siyang sikat na writer at clergyman. Better to lose count while naming your blessings than to lose blessings to counting your troubles. In Tagalogin ko po para mas maraming makaunawa. Sabi ni Matt B. Babcock, mas mainam na daw na mawala ka sa pagbibilang ng mga biyayang na natatamo mo or natatanggap mo sa buhay mo. Okay, ma-lose count or mali ka sa pagbibilang. Kasi sa sobrang dami na mali ka ng count, hindi mo na mabilang. Rather than losing your blessings or mawalan ka ng blessings kasi ang binibilang mo yung mga troubles, yung mga misfortunes, yung mga negative sa buhay mo. Sabi niya, mas maganda raw mawala ka sa bilang or sa pagbibilang ng mga blessings na natatanggap mo kaysa naman mawala ang mga blessings na natatanggap mo dahil ang binibilang mo yung mga trouble sa buhay mo. So better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Tama, di ba? Yes! Tama eh. Tama talaga. Agree ka ba? Yes! Agree ka ba na better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles? Yes! Yes. Tama. If you count your blessings na mga nangyari sa'yo for the past day, past week, past years of your life, you will then see that life is not as bad as what you think it is right now. If you're counting the blessings that you received for the last 24 hours, you will see that there is no such thing as a bad day.
if you count your blessing for the last 1 month or 1 year of your life, you will see that there has not been any bad years or bad month. There's always good things in every situation, in everything we do, in everywhere we go. We just find places na hindi maganda because we fix our eyes in the negatives that we see along the way. That's why the more often that we see negatives, the more time we spend with the negatives of our life and of our misfortunes, mas lalo po silang dumadrame. Kasi ang ginagawa mo, yung universal law, likes attract likes. Tama po ba? Yes! Okay. Now, I have a suggestion to you, ladies and gentlemen, friends, and to all of you. Ito po yung suggestion ko sa inyo. First thing in the morning, paggising mo mamaya, or kahit anong oras ka man gumising kasi magkakaiba tayo ng oras, ng lugar, first thing that you have to do in the morning, or as early as on each day, as you are able to do it, kasi iba-iba nga tayo ng oras, may mga nani po sa inyo, or nasa factory, or basta iba-iba po tayo ng oras. Basta first thing you have to do in the morning, or basta paggising mo kahit hindi pa morning, kung panggabi yung duty mo, okay? The first thing that you have to do is to count your blessings. Bilangin mo lahat ng mga pagpapalang natanggap mo, okay? And what you are going to do, isulat mo po ito sa iyong dream book. Speaking of dream book, okay, maghanap ka ng isang malinis na libro, notebook, or whatever, yung makapal. Okay, yung makapal, wag naman yung manipis. Maghanap ka po ng isang makapal na libro at tawagin mo itong dream book mo. Okay? Later on, ang itatawag mo po dyan ay gratitude book or GB. Sa gratitude book mo na to, isusulat mo lahat ng blessings na nakukuha mo, natatanggap mo, nare-receive mo sa maghapon, sa magdamag, sa nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang taon ng buhay mo. Lagyan mo ng date. Every day, lagyan mo siya ng iba-ibang date. Isang page, isang araw sa bawat page na gagawin mo sa iyong gratitude book. And keep all your gratitude book in one place. Para lagi mo tong mababalikan, lagi mo tong mababasa every time you need. Okay? Naalala mo po si Albert Einstein nung mga unang araw na pinag-usapan natin. If you remember Albert Einstein, when he gave thanks, he thought why he was grateful. Nung nagpapasalamat po si Albert Einstein kasi siya yung nakatuklas ng isa sa pinakamalaking discovery of all time. Natuklasan niya po na yung matter is interchangeable into energy and energy into a matter. Yung nuclear atomic bomb, yung theory of relativity, marami po si Einstein natuklasan. Why he's so blessed? Because before he do that, when he gave thanks, he thought why he was grateful. Iniisip niya muna kung bakit siya nagpapasalamat. At kapag iniisip mo ang rason kung bakit ka nagpapasalamat sa isang partikular na tao, bagay or pangyayari, mas mararamdaman mo ng wagas ang gratitude more deeply sa puso mo. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. Sabi ko nga po sa inyo, madaling sabihin ng thank you. But if you do not feel what's supposed to be na dapat maramdaman mo when you say the word thank you, wala po itong power, wala po itong effect. Tama? So, remember that the magic of gratitude happens according to the degree of what you feel, of the degree of your feeling. So, bibigyan kita ng tip. Gusto mo ba? Kung paano mas mapapalalim, mas magagamit ng tama or magagawa ng tama yung MP number 1. Gusto mong malaman ng tip? Alright guys, I'm back. Ito na po yung tip na gusto kong ibigay sa inyo. Okay, ito na yung gusto kong i-share sa inyo na tip. Okay, katulad nga po ng nasabi ko kanina, para mas ma-appreciate mo or mas magamit mo ng mas maganda or mas mabisa yung MP number 1, bibigyan po kita ng isang tip. Gusto mo ba kung ano yung tip na to? Gusto ko munang marinig ang sagot mo. Yes! Oh yes. Okay. Number 1. Una sa lahat, bago mo gawin yung MP number 1, silipin mo muna
ang katawan mo. Your body, whole body. Tingnan mo, umarap ka sa salamin, tingnan mo yung mukha mo from head to toe. From your hair to your toenails. Silipin mo. Okay, ikaw lang naman mag-isa eh. Wala ka namang kasama. Okay? Diba, ang ano napansin mo? Diba unang-una, malakas ka. Tapos nakatingin ka sa salamin. Sasabihin mo, ang ganda mo. Wow! O diba, ang ganda mo or ang gwapo mo. Diba? Tapos ang pogi mo, ang sexy mo, ang macho mo. Okay, joke lang guys. Pero talaga naman eh, diba? So, silipin mo muna yung buong katawan mo. Tapos tingnan mo yung body mo. Diba malakas ka? The mere fact that you are seeing yourself in the mirror, diba buhay ka? Kumakain ka ba ng 3 times maghapon? Minsan nga yung iba, ang kinakain mo pa, ano eh, 6 na beses kumain. Pansinin mo, okay, una sa umaga, morning, okay, kape, tapos breakfast, tapos lunch. After that, ay mali, bago mag-lunch, may merienda. Okay, so, morning kape, breakfast, merienda, lunch, after na lunch, merienda, tapos hapunan 6. Sa gabi, may midnight snack pa, o bali 7. Diba? Ayun, nadigay na. Okay, so ganun nangyayari. Diba? Kumakain ka ng 3 times, 6 times every day. Tama? Yung iba wala eh. Hindi naman nakaka 3 times eh, hindi nakaka 6 times eh. Iba walang makain. Yung iba may makain pero hindi makakain. Why? Because they are bedridden. Hindi nila mainguya yung bibig nila, yung ngipin nila. Internal feeding, hindi makakain. Pero ang dami nilang pera. Diba? Kung yung iba po kumakain ng 3 times or 6 times every day, or kung ikaw kumakain ka ngayon ng 3 times or 6 times every day or 7 times, diba? Nakukuha mo pang tumighay, yun. Yung iba po hindi magawa yun. Yung iba hindi makakain. Hindi dahil sa walang pagkain, kundi dahil meron silang malalang karamdaman. Diba? So, guys, eto po ang isang tingnan mo. Tingnan mo pang mabuti. Nakakatulog ka ba ng maayos at komportable? Yung paghiga mo, may kama kang mahigaan, may kumot ka, hindi ka nilalamok, or hindi ka sumasakit ang likod mo. Nakakatulog ka ba ng ganun? Yes. Yung iba po walang bahay na masilungan, o wala silang matirahan. Kahit gusto nilang matulog, wala naman silang matulugan. Ikaw, nakakatulog ka ng maayos ngayon. Kahit meron kang amo na buwisit, Angelica, di ba? Kahit meron kang amo na ano tawag dito, dragon, pero may natutulugan ka. Kahit papaano komportable. Yung iba walang bahay. Kahit ikaw hindi ka makatulog ng sakto sa oras, or laging kulang yung tulog mo, yung iba po halos wala talagang tulog. Kahit ikaw 2 oras lang maghapon ang tulog mo ngayon, okay pa rin. Yung iba po habang buhay nang natutulog. Nagets mo yung point ko? Kahit ikaw ngayon natutulog ka, kahit kulang-kulang yung unan mo, o yung maikli yung kumot mo, or yung katre mo hindi malambot, hindi king size bed, hindi pang hotel size bed. Yung iba po natutulog lang sa ilalim ng tulay. Yung iba nga sa ilalim lang o sa kalsada, sa lansangan. Di ba? Ito yung mga bagay na meron ka ngayon na napakasarap ipagpasalamat. Sobra. Di ba? Ikaw, namumroblema ka, may tagihawat yung mukha mo. Pero yung iba po, sira-sira ang mukha, nabasag sa aksidente. Namumroblema ka ngayon na 15,000 lang ang sweldo mo monthly kasi katulong ka lang or DH ka lang dyan sa lugar mo. Yung iba nga po, walang sweldo. Yung iba walang trabaho. Ikaw namumroblema ka ngayon, ang network mo hindi maganda. Hindi ka kumikita na maayos. Yung iba nga po, walang network, walang AIM Global. Ikaw namumroblema ka ngayon, yung upline mo hindi ka tinutulungan. Guys, ang daming member ngayon, walang upline. Ikaw namumroblema ka, yung mga downline mo tamad batugan, hindi nagne-network, at ikaw lang ang lahat ng gumagawa. Guys, yung iba ngayon, walang downlines. Ang sarap pong ipagpapasalamat ng mga ito. Di ba may trabaho ka? Gumigising ka sa umaga. Di ba gumigising ka sa umaga, ipagluluto mo yung amo mo. O kaya naman papasok ka sa factory mo. Tapos nagrereklamo ka. Hindi po dapat.
Kasi yung iba walang trabaho. May trabaho ka ngayon or kahit ano pang blessing yan, may employer ka na nagpapasweldo sa'yo. Yung iba kahit minamaltrato pa, ang sarap pa rin ipagpasalamat. Kasi iba, hindi lang pinapakain. Halimbawa, hindi ka pinapakain ng amo mo ng sapat sa oras, lagi kang busy or lagi silang may overtime ka. Guys, ipagpasalamat mo pa rin yun. Bakit? Yung iba, lalo na sa Middle East, hindi pinapakain, minamaltrato pa. Iba ginagahasan, nire-rape pa. Iba napapatay pa. Samantalang ikaw, buwisit lang yung amo mo magsalita, utos lang ng utos. Pero yung iba, buhay pa nakataya. Tama? So dapat po, ang sarap-sarap pa rin ipagpasalamat nito. Nakakakita ka ba ng kulay? Red, blue, pink, green, black, white, silver, metallic silver, burgundy, fuchsia pink. Diba? Spell fuchsia pink o red na lang daw. Diba? So, kung nakakakita ka ng iba't ibang kulay sa paligid mo ngayon, well, that's good news. Naiinitan ka pa. Summer ngayon, tama ba? Dito po sa Pilipinas and then sa Middle East, sa Hong Kong din or sa Taiwan. Medyo mainit. Nakaramdam ka ba ng init? Pinagpapawisan ka ba? Tumutulo ba ang pawis sa katawan mo? Hinihingal ka ba sa trabaho mo? Pag inutusan ka ng amo mo, nakakaramdam ka ba ng hingal? Napapagod ka ba? Tama ba? Napapagod ka ba? Yes! Oh yes. Yung iba po, walang makitang liwanag kasi bulag. Walang makitang kulay kasi bulag. Puro kadiliman ang nakikita nila. Yung iba hindi na nakakaramdam ng init or ng lamig kasi paralisado ang katawan. Yung iba po hindi na napapagod kasi nakabaon na sa lupa, dedo na. Diba ang sarap ipagpasalamat kung meron ka ngayon yan? Kung nakakakita ka ng iba't ibang kulay? Kung hinihingal ka man everyday? Kung pinagpapawisan ka man? Kung kumakalaman yung sikmura mo? Diba ang sarap ipagpasalamat? Kasi buhay ka. Ako po lubos na nagpapasalamat sa sikat ng araw, sa halimuyak ng mga bulaklak, sa malamyos na samyo ng hangin, at maging sa mapaminsalang daluyong ng bagyo. Bakit po? Blessing din ito. Kung susuriin mo lang mabuti, kung titingnan mo lang at imumulat mo ang mata na mabuti, blessing din po ito. Actually guys, napakadami mong dapat ipagpasalamat. Hindi mo lang kasi ito sinusuri sa buhay mo. Hindi mo lang kasi minumulat ang mata mo. Hindi mo lang tinitingnan. Nakatfocus ka lang sa isang direksyon. Hindi mo inililingon, iginagala ang iyong paningin. The practice of counting your blessings is so simple, yet it is the most powerful and the most useful in altering your life, in changing your life. Look closely on your life. What are the things you have received and are continuing to receive so much each and every day? Suriin mo po yung buhay mo ngayon. Titigan mo yung buhay mo ngayon. Baliktanawan mo ang buhay mo ngayon. At isipin mo, ano-ano ba yung mga blessings, ano-ano ba yung mga pagpapalang natanggap mo na at patuloy mo pa rin natatanggap no matter how small they may be. This is really so much to give thanks for. Tama? Kahit gaano kaliit yan, kahit bungi yung ngipin mo, buti nga may ngipin ka. Kahit bulok yung ngipin mo, buti nga may ngipin ka. Iba wala ng muka. Kuha mo? Nakuha mo ba yung point ko? Yes! So ang sarap mabuhay, ang sarap magpasalamat. Sabi nga ng isang favorite song ko, I know you know this song, give thanks with a grateful heart. Tama ba? Magpasalamat kayo nang nalulugod ang inyong mga puso. Give thanks with a grateful heart. Isa pang dapat ipagpasalamat ay yung buhay mo ngayon. Yung family mo, ang mga kaibigan mo, ang mga katrabaho mo, and even your pets or mga alaga mo. Be thankful for the water you drink, for the food you take, and even for the air that you breathe. Hindi po lahat nabibiyayaan ng ganyan. Hindi po lahat nakakakain ng kinakain mo ngayon.
At hindi po lahat nakakainom ng malinis na tubig. Hindi po lahat nabibigyan ng biyaya na katulad ng meron ka ngayon. Magpasalamat ka rin sa mga puno, sa mga hayop, sa mga halaman, sa lahat ng bagay dahil napakaganda po ng buhay. Hindi lahat ng tao nakakakita or makakakita pa ng mga punong nakikita mo ngayon or ng mga halaman at ng mga hayop na makikita mo ngayon. Pasalamat ka po, hindi ka bingi. Wala kang kapansanan at malakas ang iyong katawan. Hindi po lahat ng tao may ganyan. Hindi po lahat. Nararamdaman mo po ba yung nararamdaman ko ngayon? Simply by saying these things that I am telling to you right now, I appreciate the things that I have in my life right now. Every time na ginagawa ko po itong MP number 1, my life is dramatically changed. Every time po na pinapractice ko yung MP number 1, na mas na-appreciate ko yung mga bagay na meron ako. And every time na na-appreciate ko naman yung mga bagay na meron ako, mas lalo pong dumadami yung blessings. Sabi ko nga po sa inyo, likes attracts like. So habang nakikita mo at binibilang mo yung blessings mo, habang na-appreciate mo yung kung ano yung meron ka, kahit maliit pa siya sa ngayon, ang ginagawa mo po, iminamagnify mo, ina-attract mo yung mas maraming blessings sa buhay mo, inaakit mo yung mas maraming pagpapala sa buhay mo. At habang na-appreciate mo at nagpapasalamat ka sa kung anumang katiting na meron ka ngayon, pinapalakas mo yung kapangyarihan ng gratitude sa puso mo para tawagin, para i-attract yung mas malaking blessings na pinapangarap mo. Now, guys, ladies and gentlemen, here's what you have to do. This is your magical practice number 1. Maglista ka ng 10 blessings na meron ka sa buhay mo ngayon. Sa bawat ililista mo na blessing, sabihin mo kung ano ito, followed by the reason why. Ulitin ko po. Your magical practice number 1 is this. Maglista ka ng 10 blessings na meron ka sa buhay mo ngayon. Bakit 10? I know many of you more than 10, thousands, but we just only need 10 blessings to change your world completely. More than that, mas maganda. Pero 10 ang minimum. Dapat 10. More than 10, mas maganda. So maglista ka ng 10 blessings na meron ka po sa buhay mo ngayon. At sa bawat ililista mo na blessing, sabihin mo kung ano ito at bakit. Ano ang reason mo bakit ito ang blessing mo. Example, I am truly blessed to have AIM Global in my life because AIM Global is giving me extra income. Or, I am so happy and grateful because I am in EIHO. Why? Because EIHO is giving me something to hope for. I am grateful because nandito ako sa Hong Kong. Why? Because yung iba nasa Pilipinas walang trabaho. I am grateful because bungal ako. Bakit? Yung iba walang paglalagyan ng ngipin. I am grateful because although I am not like the Miss Universe, I don't have a sexy body, but I am healthy. Diba? So ilista mo po yung 10 blessings na meron ka sa buhay mo ngayon and tell the reason why yung blessing na yon ang napili mo. Ulitin ko po, magical practice number 1. Anyway, ipopost ko rin naman ito after ng audio file na to. Sa ilalim ng audio file na to andun yung picture or yung instruction kung paano gawin yung MP practice number 1. So MP practice number 1, title is Count Your Blessings. So the first thing you have to do, number 1, first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life that you are grateful for. Number 2, write why
you are grateful for each blessings or blessing. Number 3, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as possibly as you can. Pag nasulat mo na po yung 10 blessing na yon, balikan mo po siya mula number 1. Basahin mo, pwedeng sa isip, pwede rin namang may sound, pwedeng pabulong, pwedeng pasigaw, pwedeng naglululundag, kahit anong gawin mo, kahit magtumbling ka pa habang nangangandirit ka. Tama? Kahit magtumbling ka pa habang nangangandirit, basta gawin mo, basahin mo po ulit pag naisulat mo na. And feel the gratitude. After mong mabasa yung blessing na yon, sabihin mo, thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as possible as you can. Because if you do not feel the gratitude, useless po ang empty practice na to. So pakiramdaman mo, dapat mas yung feeling na yung parang yung heartbeat mo bumibilis, yung parang kakaiba, yung sabi nga ni Bing, naghihiwalay daw yung katawang lupa niya sa katawang makalangit niya. Yung mga ganong feelings, pag naramdaman mo yung blessing na isinulat mo, kung ano yan, kahit maliit yan, it will be magnified. Mas lalaki yan, mas dadami yan, mas ma-appreciate mo. Always say the word, thank you, thank you, thank you. Bakit 3 beses? For you to feel the gratitude. Hindi pwede yung isa lang, dapat 3. For you to feel the gratitude as deeply as possibly as you can. Then, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 15 days. Ulitin mo po lang itong MP number 1 every day, every morning for the next 15 days. And finally, call someone today and express your gratitude to him or her. Tell why you are grateful for about to him or her, and say the magic word, thank you. So last thing that you have to do for today's magical practice is to call someone that you are really grateful. Tawagan mo po yung isang tao na sobrang grateful ka at sobrang na-appreciate mo yung effort niya sa'yo. Tawagan mo po isang tao na sobrang ipinagpapasalamat mo siya sa buhay mo. Tawagan mo yung isang tao na sobrang itinuturing mo na napakalaking blessing sa buhay mo. At sabihin mo po, bakit sila blessings and why you are grateful for them. Don't forget to say the word, thank you, thank you, thank you. So that is your magical practice number 1. Good luck guys. See you next lesson and wait for the next lesson tomorrow. Good morning and count your blessings instead of sheep. Maraming salamat.
Thank